Sa 30, so may nakita akong storya online. Ang dami nagsishare nito. Basically, sinasabihan nila na delulu daw or delusional yung lalaki na nag-post nito. Sabi dito sa isang post, ginawang assurance ni Kuya ang pang Wolfgang. Sinearch ko kung ano yung, actually, sa-search ko pa lang, Wolfgang. May Wolfgang. Hindi kasi kami social. Steakhouse. Ate Primi, sisigal lang kasi kami. Anyways, ako no judgment tayo dito, ha? Hindi, wala ako masyadong magiging opinion. Pero titignan natin kung ano yung nangyari. At gusto ko ibigay nyo rin sa akin yung opinion nyo. Kung ano tingin nyo. Kasi may mga nagsasabing mali daw yung babae, nag-lead daw siya, mali daw yung lalaki na ba't kailangan i-post, mga ganung bagay. Anyways, bago natin pagpatuloy ito, huwag nyo muna kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway pang Wolfgang nyo. Nasa ilalim yung mechanics, ha? At sagutin nyo yung question of the day natin. So, ito yung unang picture. Ayan. Sabi, ni Wolfgang date, pero di kami nag-work sa isa't isa sa dulo. Ouch, ayan, may ganyang post. Si Ate Smile, maganda siya, very pretty. Marami nagja-judge sa kanya kasi nagli-lead daw siya, ganun. Actually, iba yung opinion ng mga tao eh. Grabe, napakasarap dito, try nyo, promise. Libre nyo kami. Nagugutom ako, tayo, sarap ng French fries, nakakaloka. So, ito na yung picture nila, ayan. Nag-date sila, ito si Kuya, yung bida natin, marami din nagbabash sa kanya. O kagaya nito, may mga comment dito. May mga nampipisikal sa kanya. Kagaya nito, sabi dito, mag-gym ka! Alagaan mo yung sarili mo! Huwag ka maging simp! Ayan! Buzzword! Di sapat ang pera, dapat meron kang game at abundance mindset. At rin ng abundance mindset, ha. Parang host sa GMA. Anyways, ayan. Sabi niya, ito na mag-uumpisa yung mga issue. We're dating like 4 months, last Feb 2023, pero di nag-work, ha. Pero at least solid samahan as of now. Ano kasi tayo, dalawang bagay ito. I think pinalaki lang din ang pinalaki ng mga tao yung mga issue. Dalawang bagay, yung sinasabi ng mga tao. Ito si Kuya ay, ano nga yung term? Martir, ganyan, nagpapaasa, pa-flex. At si ate naman daw ay usually ginagamit, I don't use these terms, ha, yung gold digger, manggagamit, ayan, gusto ng libre. Mga ganung bagay na madalas nating sabihin sa mga kababaihan, di ba? Napakadaling itag ng mga kababaihan. Yung isa sa mga problema rin talaga ng ating mga kababaihan, di ba? Pero didiretso natin yung kwento ngayon. Ayan, first experience is so lit. Thank you, Wolfgang Steakhouse. May pa-price reveal pa dito, te. Nawindang ako, te. Yung mga order nila, porterhouse steak for 2, bacon 280, 8-9, nakakaloka. Yung iced tea 376 to 20 pesos ng 1 litro. Ang service charge 2,000. Nakakaloka. So ang total nila ay tumataginting na, drum roll, please. 12,444. Ang laki, te. Ang laki. Pero normal naman yan kung kakain ka talaga sa mga shala-shala na mga place. No? Na-try din daming gaya, pero actually hindi ko may mga hindi naman kailangan super mahal, pero ang sarap-sarap. Anyways, para sa kanilang dalawa lang to, ha, hindi sila nagpa-Jollibee Kids Party. 12K. Ganon. Sabi dito, hindi porket gumastos ka ng 12K, popogi ka na. Ayan pa yung isang side nila. Ayan pa yung isang side na sinasabi ng mga tao. I don't think ganon. Syempre, if you love someone, no, or kung crush mo talaga, di ba, syempre magpapasikat ka. Hindi man ibig sabihin nun na dinadown mo na. I think, blino up lang din ng mga tao yung issue na to, eh. Sabi na, eto. Ayan na, nagsalita na si ate mo, girl. Kasi, hindi rin nila alam, base sa napansin ko, ha, parang hindi rin naman nila alam na magiging issue to, na magbo-blow up yung story. So, sabi niya, natulog lang ako, naging manggagamit na. Ayan, ang lagi nating
ibinabrand sa mga babae, di ba? Ang bilis-bilis na, pagkababaihan, ang bilis natin mag-brand ng ganyan eh, di ba? As compared sa paglalaki, di ba? Iba, paglalaki, ay wow, ang trick mo sa chicks, nililibre ka pa. Pero pag babae, ay manggagame, di ba? Ang layo. Pero sabi niya, I can provide for myself. I don't need anyone. Kilala ako ng family and close friends ko na ganyan ang mindset ko. Wala akong ginagamit na tao. At naiintindihan niya yon. Ginagawa niya yan dahil hindi ko sinabi, kundi dahil mahal niya daw ako. Never ako nagpaasa ng tao. Ito na yung next part ng kwento. Nilid on niya ba? Malalaman natin sa susunod na parte ng kwentong to. Sabi niya, we are not dating. Malinaw. And yes, NBSB ako. Yung 4 months na sinasabi niya, yun yung 4 months na magkakilala kami. At sakit din eh. Para maintindihan mo silang dalawa kasi parang lahat naman tayo dumating sa point na nanligaw din tayo, may nagustuhan din tayo, ginawa natin yung best natin, or na-reject tayo. Parehas yan eh. Parehas yan, magdaanan natin lahat yan. May masteral na tayo dyan. Sabi dito, ayan, may picture sila, napakaganda, napakasyala. Diba? Hello! To clarify things out, this post isn't meant to say anything bad about Celirio. Siya ata yung boy. He's my friend. This is just to clarify the Wolfgang thing. Lahat naman part of human life yan eh. Part of the human experience ang magpasikat sa crush mo, masaktan, diba? It's not something to be embarrassed about. Buti nga sila, may pangganyan sila. Tayo ba may panlibre ng 12K? Wala! Ayan, sabi niya, February 28, he asked me na samahan ako magpagupit sa festival. Hindi ko po alam kung ano yung festival na yan. First plan, sa festival lang. Ayan, niyayaya siya, may schoolwork daw siya kineme. Pero, he insisted na sa BGC na lang. That was my first time going there since high school lang ako. Ito yung backstory kung paano sila napunta dun sa Wolfgang. Whenever we go out, kasama namin lagi ang ate ko. But since busy siya, dalawa na lang daw kami, kaya niya siguro inisip na date. No? Kung makikita mo, no? Talagang pinipilit niya na, wag niya ate mo, parang ganon. Kasi gusto niya dalawa lang sila. Nililigawan niya talaga. Obvious na obvious. Ang sabi niya, magpapagupit at shooting daw kami. He's a photographer and I'm a model. Kaya pumayag din ako. Ayaw niya, pagod siya, galing kahapon. Tayo na lang, yung ayaw daw ng ate. Ayaw ng ate. Pinapakita dyan. So, eto na. He always did things that I never asked for. But I am grateful, sabi ni ate mo, girl. Suggest ko sa festi na lang since malapit lang sa amin dalawa at para di na lang kami mag-grab kasi nga, mahal pa masahe. Pero pinipilit niya, pagod ganyan. Walang pasok bukas. Mga ganun mga bagay. Hindi ko alam yung festival na to. Ano ba itong festival na to? Sorry, hindi ko po alam. Walang alam sa Shala. Peryahan lang alam ko. Peryahan lang po alam kong festival. Here, ang plano, High Street. Hindi niya minention yung Wolfgang. Alam mo, pag ano ka naman kasi, pag may kaya ka naman, no? Hindi naman issue yung panlilibre na yan, no? Hindi naman issue sa mga kaibigan mo kung ililibre ka nila lang ganyan kamahat. Parang, hindi, ang ano pakinggan, no? Pero parang wala lang yan eh. Kung mayaman kayo, di ba? Parang wala lang yan. Hindi malaking issue sa kanila yan. Sa atin lang. Kasi dami na natin magagawa sa 12K, te. Eto na! Dito na tayo! He asked me again kung saan kami kakain. Sabi ko, kahit saan. Basta mura lang. Pero sinabi sa kanya, ako bahala, dun tayo sa deserve mo. Siguro ang ano lang din kay ate is, kailangan mo rin sabihin eh. Kailangan mo lang din, ikaw na mismo magsabi, wag na, masasaktan ka lang. Tama na, hindi na ako sasama sa'yo. Siguro kailangan din natin yung ganun eh. Kasi alam niya, na nararamdaman din nung lalaki, na mahal siya, gusto siya nung lalaki. Siguro yun para sa akin ha, kung nililigawan ako at ginagastusan ako, parang hindi ko dapat tanggapin to kasi alam kong may ibig sabihin para sa kanya. Yun lang yung nakikita kong mali kay ate. Pero, sa mga susunod na parte kasi, may sinabi rin siya, tingnan nyo. Sabi niya, gusto niya rin iparanas sa akin to dahil first time namin both kumain dito. I wasn't aware sa Wolfgang. Alam niya yon. Di ko nga alam na famous pala to since di naman ako mahilig sa expensive shit. But he insisted. Gusto niya iparanas sa akin dahil deserve ko daw. Sana all deserve. Eto na yung importanting part ha. Before lahat-lahat daw ng to, clear niya yung intentions para hindi na daw umasa. Ayan, basta ako, di ka obligado na maghintay. Sabi ng lalaki kasi, kaya ko maghintay. Gano'ng katagal. Ganon din kasi talaga, pag manliligaw ka talaga, gusto mo talagang pipilitin mo talaga. So, naiintindihan ko sila parehas.
Ganyan din ako. Parehas. Both sides. Basta di ka obligado na maghintay, hindi kita pinaghihintay. Aray. Choice mo yan. Choice mo masaktan. You can leave whenever you want. Kasi di ako ready. Ayoko naman na umasa ka ng sobrang tagal. Sinabi niya naman. And parang nadala lang din talaga siya dun sa Wolfgang na part. Parang hindi naman niya ginusto talaga dun. Pinakita niya naman. Before all that, I said na ang kaya kong i-offer sa'yo and friends lang, di ba? Sinabi mo yan. Yeah. Ay! Pwede title ng pelikula yun, ha? Sinabi mo yan. Yeah. Ay, ako nasaktan ako for them both! Di ba? So, kaya tatanungin ko, ako personal opinion ko, parang wala namang mali sa kanila. Normal lang talaga na makaramdam ka ng pagmamahal. Normal lang na hindi ka makaramdam ng pagmamahal, di ba? Normal lang manligaw, normal lang maligawan. So, I don't think may mali dito. Lahat naman tayo naka-experience yan. Siguro judgmental lang talaga ang mga tao. That's, ako yun ha. Yun yung aking opinion. Anyways, para sa ating question of the day ngayong araw, sa 1,000 Gcash giveaway natin, naranasan nyo na rin ba yung manligaw tas ma-reject kayo? Comment nyo sa ilalim. So, yun lang po. Ito si Clara the Third. Nagpapaalam.